So hi guys, ngayon ang topic natin is arrays and strings. So may naka-ready na ako code dito. I-explain ko na lang sa inyo. So ito is just a basic array. So may value siya na. So ang syntax pala dito is you need a square brackets to represent it that it is a array. So ang syntax niya is the variable name, then data type, then uh, square brackets, then name, variable name, then equals, then curly brackets, then yung value mo sa loob. Then to separate the value, you need a comma. So here I have a array of names, so it is 3. So if I do this code, if I run this, it will output this one because uh, yung array kasi natin, nag-start siya sa index 0. So, ang countings niya is 0, 1, and 2. So, pag nirun ko to, yun. Ito yung nag-output kasi siya yung nasa index 0. So, pag ginawa kong 1 to, dapat ang lalabas dito is dugs. So, testing natin ulit i-run. So, yun, dugs. So, basically, yun lang naman si array. So, move naman tayo kay array methods. So, uncomment ko lang. So, dito, nag-declare ako ng variable string name variable na may web developer na value. So, dito, naglagay lang ako ng condition. If name.contain. So, ito, isa to sa mga array methods. Array string methods. So, if name contains web, ipiprint niya tong found. So, kapag nirun ko to, dapat mag-print siya ng found kasi si name, nagko-contain siya ng web na word. So, testing natin. So, yun. Nag-print siya ng found kasi nga, may yung name natin na variable, may web na value. So, pag nilagyan ko to ng A, kasi wala namang A dito. So, dapat walang lalabas dito. So, testing na lang ulit. So, yun, walang lumabas. So, basically, yun lang naman si contains method. So, move naman tayo kay remove method. So, uncomment ka lang ulit. So, ito naman. So, from the word remove, so, magtatanggal lang siya. So, itong 1, pag nirun ko to, since 1 nilagay natin dito, dapat, anong tatanggalin niya? So, tignan natin. So, yun. W. So, yun lang naman si remove method. So, explain ko pa ulit. So, what if ginawa ko naman 2? So, run natin ulit. Yun, naging W. WE. So, basically, yun lang naman si remove method. So, move naman tayo kay substring. So, ito, ang countings pala dito is from index 0 ulit. So, 0, 1, 2. 0, 1, 2, 3. So, dapat, pag nirun ko to, lalabas dito is developer. So, testing natin. Soon, developer. Kasi nga, pag binilang natin tong web developer, so 0, 0, 0, 1, 2, and 3. So, etong developer yung magpiprint. So, what if ginawa ko tong 2? So, yun, naging B na lang. 0, 1, 2. B na lang. So, basically, yun lang naman si substring. So, ganun lang kadali si array and strings. So, sana may natutunan kayo sa lesson na to.